Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes mga idol, no? So grabe, ang dami na naman nating news ngayon mga idol, at malulupit na naman ang mga news natin. So kapit lang mga lods, at mag-i-start na tayo. So let's go. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. So halos walang pagbabago simula kanina. Kanina pala hindi ko na update sa inyo yung trade ko sa XRP, no? So balikan natin. So ito yung trade natin sa XRP kasi nag-drop yung XRP. So negative na tayo mga idol. Negative tayo ng 1.3 mga loads, no? So negative tayo 1.3 dyan ngayon. Kasi dito ang position natin yan dito mga loads So kala natin ito na yung bottom, no? Imagine nung na-position natin yan dyan, no? Mga idol, tas umangat-angat. Yeah. Alam ko na kapag profit nung umangat to dito, nakita ko yung profit ko mga 6k na Ayan dyan. Kaya lang, syempre biglang nag-drop. So, tapos bumalik, nag-profit pa tayo ng konti, and then ngayon nandito tayo sa 2.89, no? So, liquidation natin, this one, itong red line na to, which is 2.76. So, sa ngayon, negative tayo ng 1.4 na, no? So grabe, no? From positive to negative to we don't know. To we don't know na, mga idol, no? So okay lang yan mga lods, ganoon talaga ang buhay. Check natin. Pag ito umahon, goods. Pag ito nag-drop, bads. Lesson learned. Alam niyo yan, yung andito na, yung laging sinasabi yung profit na naging lesson learned pa. Ayan, no? So, okay lang yan mga lods, no? Ganun talaga ang buhay. Huwag nyo na lang akong gayahin, no? Ako yung trader na hindi nagpapagaya, mga idol. Kasi mas priority natin ang news. Hindi naman masyado tayo sa mga trade, Kasi more on na tayo, bodega, mga idol, no? So, eto, tinatry lang natin. Once na nagpa-profit tayo, ina-add natin sa ating pambodega. Once na natatalo tayo, wala, waiting lang ulit tayo. Ganun lang po, no? May iba nagsasabi, magaling ka ba sa technical analysis? Hindi po. Ang alam ko lang halos lang is resistance and support lang po tayo. Ganun lang ako, no? Basic lang kaalaman natin. So hindi tayo magaling sa trading. More on balita tayo, mga idol, no? Sinishare ko lang sa inyo kasi iba sinasabi crypto ka, hindi ka naman pa nagtitrade. Yan, di nagtitrade tayo pa minsan para malaman nila. Diba? So ayan. At ang resulta, negative 1.3. So ayan, mag-news na tayo mga idol. Crypto bubble natin. Ayan na po, no? Halos walang pagbabago simula kaninang umaga sa day natin. Ganun pa rin mga idol, no? Check natin bukas to kung ano mangyayari. So okay, mag-news na tayo. Grabe yung news natin ngayon. Umpisa na natin dito mga idol, no? Tinag sa atin ni Kevin, no? Tama ba? Si Kevin Alopio ba nag-tag sa akin nito? Actually nakita ko na ito sa, ayan, si Kevin, ayan. Nakita na natin ito sa 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 Bitpinas no? Ito mga idol nako, kaya ayoko nang pag mga magpo-promote ng ganito, artist, celebrities, yung mga sikat na tao, nako, layuan nyo na yan. Sa akin lang naman yun. Paggagawa sila ng mga coins, no? So marami nang gumawa niyan, mga lodi. Ang pinakasikat nga nakaraan si Hawk Girl, 'di ba? Tapos eto ngayon, alam ko naglalabas na to si yung niya, yung kanyang parang meme coins na nakaraan. Ngayon bago na naman, rapper has just launched his own token, YZY, with market cap briefly hitting over 3 billion per Nansen data. Anong nangyari dito mga idol? Kakalabas lang nito. So nirag pull na mga lodi, no? So kita nyo naman, ito yung max niyan mga idol, 24 hours. Umangat, tapos may mga bumili, niliquidate na, no? Ginawang liquidation ng mga, paano ko nasabi mga lodi, dahil meron tayong patunay dyan. Baka yung mga insider ni
Kanye. Hindi ko alam kung ito yung mga gumawa o yung mga insider. Parang pinagyabang pa nila. No? Ito, sabi dito, ayon dito kay Gordon, ha. Sabi dito, basahin natin. So, the guy who is behind, ito na yun, no? Yung YZY token is publicly bragging about insider trading and ragging for millions of dollars on his IG. Tignan nyo. Holy fuck! Holy fuck! We're going to $1 billion, baby! Let's fucking go! Nakalagay pa dito, insane bro. We made $160,000 in first 10 minutes. Still haven't sold just under $300. So, di ba? Ito yung mga yan, yung community nila. Mga Lodi, kita nyo yan, ha? Continue to FUD if you want. 2 more launches coming in the next 4 weeks. Ayan, oh. So, gusto pa nila na magkaroon na hintayin nyo yung ibang mga lalabas nila. May ganito pa. So, binabrag nila, no, sa IG nila, yung mga narag pull nilang million sa mga tao, mga Lodi. Ako, sinasabi ko sa inyo, ha, kapag mayroong mga artist na naglalabas ng mga ganyang coins, walang mga alam yan, mga idol, no? Parang yung nag-promote dati, halimbawa, sila Paris Hilton, sila, sino ba yung mga nag-promote? Basta marami nag-promote, sila Shaquille pa nga kasama, Diba? So, wala naman silang alam sa ganito, mga idol. Sasabihin lang sa kanila, sabihin mo to, promote mo to, ganyan. Pero yung overall na alam nila yung crypto, hindi nila alam yan, mga Lodi. Ginagamit lang sila, no, para ilabas yung token na yon or something. So eto, malamang siguro kung alam ni Kanye to, hindi ganun kalalim yung alam niya sa mga crypto, mga idol. So ginamit at ayan, pinagyayabang pa nila, no. So kapag artist, celebrity, o yung mga sikat na tao, kilalang tao, layuan nyo na yung mga ganun token, mga idol. Hindi maganda yon. Walang kayo hinatnan yun. So, marami na naman nag-lesson learn dito, mga Lodi. No? Kakaawa yung mga ganyan, mga idol. So, punta naman tayo dito. Ito, magandang balita to, mga idol, tungkol sa Ronin Network. Binibenta ba yung Ronin? Mga lods, may nakalagay dito, is the Ronin for sale? Mga idol, so medyo mahaba-haba to. Basahin lang natin yung konti. After extensive research and studies on things I didn't even understand, I explain what's happening with our beloved network. Sabi niya, right now, it's receiving bids and proposal from several other major networks. Is this some kind of auction? Should we be worried? So, mga idol, may mga nagbibid na raw sa Ronin Network, parang gustong bilihin. No? So, should we be worried? Sabi dito ni Tory, definitely not. No? Hindi ko kailangan mag-alala. What's happening sa competition to decide who will be the sequencer provider once Ronin becomes a Ethereum Layer 2. The sequencer is basically the timekeeper. No? Kumbaga, magkakaroon lang ng timekeeper on the chain. Gathers transaction from a meme pool or directly from users, decides their order, groups them into blocks and posts them to Ethereum. So, what are these proposals? Ano ba yung mga proposal na yun? They're packaged to tech plus infra plus incentives to convince Ronin to adopt each stack. Ayan. Ito yung mga nandyan. Zinc, ayan, kung basahin yan. Polygon, Optimism, Arbitrum, mga sikat to, mga idol, hindi to mga pipitsugin lang, mga Lodi. Ito lang di ko alam dyan. Pero Polygon, Optimism, mga Lods, tsaka yung Arbitrum, matitindi yan. But how do you compare beyond just the money or pera? Proof system, Optimistic, Optimism, Arbitrum versus JCC's Polygon, Impact, withdrawal time. So, ano po na tayo dito sa in short, ayan. In short, Ronin isn't being sold. Di naman pala binibenta. Big players are competing to build with it. Ayun pala yun, mga idol. The likely outcome is stronger tech. So, ito yung magiging pwede mangyari. Mas titibay pa, no?
stronger tech, more incentives for devs and users, no? And our network taking an even bigger spot in the Web3 landscape. Diba? So, ibig sabihin mga idol, goods to sa Ronin. Na hindi siya binibenta, mga idol, no? Ayun ang baka sabihin, may mga nagbibid, binibenta daw. So, dito pa nga, nag-comment pa nga si Psychout dito. Sabi niya, good summary. O, ayan, si Psychout pa nagsabi, No, the best informative deck of Jose. Kung gusto nyo basahin, mga Lodi, punta lang kayo kay Tori. Tori Wu. Ayan, _Wu. Kung meron kayong X, mga idol. Kung gusto nyo aralin. Pero sa akin, goods to. Alam nyo, yung Ronin, nawawala na nga sila, di ba? Hindi na sila, wala na masyadong balita. Dati may mga content creator pa ng Axie. Di ba? Dahil sobrang araw-araw may news, araw-araw may balita, araw-araw may partner. Pero bigla silang nawala. 'Di ba? Nawala sila sa front line. Hindi na sila mainstream. So ngayon, goods to mga idol para sa akin sa Ronin Network. Syempre sabi ko nga sa inyo, kakalaro ko nga lang ng Axie. Nag-bounty ako eh. Kaya lang ang problema ko lang talaga sa bounty ngayon o sa Axie Infinity, lalaro ka ng konti tas biglang system error or something, maghihintay ka na naman para makapaglaro ka na naman. Ganun yun eh mga idol eh. Halos nakakaisang laro o dalawang laro lang ata ako, tatlo, mataas na yung tatlo. Tapos biglang network something na. Tapos maghihintay ka ng oras, tas yun maayos ulit. So ba't ganun? Ba't ganun yung laro mga idol? So ayun lang yung bad trip ako. Pero nakapag-bounty na ako kanina. So goods to sa Ronin Network News mga idol, no? And then eto na tayo mga idol sa rate cut sa September. Ang dami na nag-aabang kasi ilang araw na lang ba? 10 days na lang eh. 10 days na lang ang August mga lods eh. 'Di ba? So one cut it equals big rally, sabi dito. Wells Fargo Michael Schumacher says if the Fed cuts in September and Powell downplays more easing, markets won't buy it. Traders will price in a full easing cycle. Bonds pump, equities rally. Once the genie out, Powell can put it back mga idol, no? So once na nag-cut siya kahit 25 o 50% mga idol, tapos sabihin niya na wala na, hindi na kami magkakat nito. Hindi papaniwalaan ng mga tao yun mga Lodi. No, hindi nila papaniwalaan yun. Talagang once na mag-cut si Powell, dire-diretso na yan. Ayun yung parang sinabi dito. Kaya nga, ito isipin nyo si Wells Fargo to Ito naman, BlackRock. BlackRock Risk Raider even floated as a Powell replacement. No, kumbaga parang siya, pwede pa nga daw siyang ipalit. Hindi ko alam mali ba ata pagkaintindi ko. Says, the Fed could slash rate by 50 basis points mga idol in September. With inflation cooling and jobs stalling, he urges rates are priced wrong and must come down fast. So, maski siya, sinasabi niya na dapat mag-cut ng rates. Nasa 85% pa rin no, ang percent na mag-cut ng rates sa September mga idol. Pero, sabi nga, isang cut lang. Mga Lodi, didiretso na tayo. Isang cut lang. Ayun yung sinasabi dito mga idol. Big rally na. No, kahit ano pa yan, kahit na 25, 50 o 100 points pa yan, basta mag-cut mga lods, matik, big rally, sabi dito mga idol. Ayun na, inaabangan din. Tapos ito, the timeline for crypto adoption has accelerated, sabi ng HSBC. No, alam niyo ba ibig sabihin ng HSBC? Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Ayan. Dati nagtrabaho ako dyan, call center sa HSBC. The timeline for crypto adoption has accelerated as a result of regulatory clarity and AI. No, kumbaga, mas mabilis na to mga idol. Yung iba kasi syempre matagal, mahaba pa yung time. Pero ito, mas mapapadali na daw. There will be a wealth creation for everyone involved. Nako, medyo matibay-tibay yung sinasabi ni Smoke dito. The time horizon for crypto adoption has shortened. So, mas pinaiksi na lang mga idol. Ang tanong dito, when moon? Now. Sabi. So, relax lang kayo mga lods. Kapit lang.
Sabi dito ni Nits Box, they tried to put Ripple and XRP in a tiny box so they can poke holes in the narrative and distort it. But the problem is, the box is outdated by several years. So, ayan mga Lodi, nagbago na. Kasi, Ripple is now hidden road na. Nabili na nila yan. Tapos yung rail pa, mga idol. RLUSD and XRP Ledger, DEX, AM, DeFi custody, and now leading in RLUSD for other big companies to IPO. Think about this. Ripple has not even IPO themselves, but are now funding others to do it with RLUSD. They are already acting as the crypto bank and may soon become an actual bank, no? Kasi tandaan nyo, nag-apply yung Ripple, di ba? Grabe yan. The box, some put them in is tiny for reason, because they can't deal with the expansion that is happening right before our eyes. They can only attack the narrative for 5 years ago, from 5 years ago. This is the most adult company and largest vision in crypto, and it's only going to get bigger. Sabi. When Brad says headwinds have shifted to tailwinds, he means ulit. Take to direct, okay? Action. He means watch what happens next. Because it's all going to be positive and there's going to be more and more moves and new use cases. This is a runway train, not a tiny box called remittance. Debate accordingly. So, ayan mga Lodi, maraming nanggano dyan. So, sang-ayon ba kayo kay Nate's Box, mga idol, no? XRP is the future, mga Lodi, para sa iba. No, ako medyo naniniwala din ako doon, mga Lodi. Malalaman natin yan ngayon sa IKEL, mga Lods. No, kasi kahit ano namang mangyari, andyan lang naman yung market, andyan lang naman yung crypto. Marami tayong aral na matututunan sa ating mga kabiguan. 'Di ba? Kung mabiguman tayo diyan, lesson learned. No, try natin yung iba, mag-research tayo ng iba. Ibig sabihin, hindi tayo ganun kagaling mag-research o hindi talaga natin naaral mabuti lahat. Kasi kung tutusin, napakadaming mga magagandang projects sa crypto, mga idol, no? So tayo tinitingnan lang natin yung sa tingin natin talagang hahataw. So although naman tayo, marami naman tayong mga coins, mga Lodi. Actually nasa 10 nga yung coins ko. Kaya lang yung XRP talaga yung parang pinakamalaking asset na doon ako nag-invest. Tapos yung iba, ayun na, hati-hati yung mga idol, no? So sana nga magtagumpay si XRP, mga Lods. Syempre may marami naman tayong ibang coins check din natin, malay nyo magtagumpay din yung iba. Di goods din yun, mga Lods, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga Lodi. Do your own research, no? Hindi po ako professional financial advisor at di rin ako professional trader. Nagbabalita lang tayo ng mga news sa crypto at sa trending dito sa X, mga idol, no? Pero ito, grabe tong news na to, mga Lodi. Matutuwa kayo dito kung kayo ay may XRP. Chideng, a document has surfaced. The US has patented XRP and declared it as a payment method for financial services. This has already happened in 2013. XRP is a done deal, mga Lodi. So tinanong ko to kay Grok, legit naman daw tong papers na to, itong documents na to, mga idol, no? So tsaka nakakamalupit dito, mga Lodi, may 589 pa rin, no? 589, ayun, no? Kasunod pa rin. Tapos legit yung document na to. Grabe to si XRP, mga Lodi. Kaya yung mga riddle, hindi mo basta pwedeng isabihin na hindi totoo, mga Lods, kasi nangyayari, di ba? So grabe. Bukod dyan, sa document na yan, meron pang isa. The United States of America patented XRP in 1988. The document mentions David Schwartz, the CTO of Ripple. XRP is a done deal. O, ayan, kumbaga, nakaplano na. No, marami nagsasabi na, ayan, si Schwartz, ayan, Schwartz. David Schwartz. O, ayan, pinakita ko lang yung malaki. David Schwartz, inventor. O, ayan, no. Mga idol, oh. So, documented din yan.
mga lods. No, kaya nga maraming sabi, scripted na lang, no? Talagang sila na talaga yung nakalagay dyan, mga idol. Hindi natin sure ha, kasi syempre magiging bias tayo sa comment natin kasi meron tayong bag ng XRP. No? O ayan yung XRP na, kumbaga, meron tayong invest sa XRP. Parang ganun din sa mga maxi. Syempre, sila yung mga may mga Bitcoin sila. Syempre, pag nag-news sila, ganun din. Kumbaga, ina-hype din nila. Pero kasi tayo, documented to mga idol, no? Ayan, nakita nyo naman. So, pwede tayong mag-assume, no? Na, tsaka marami na rin tayong naririnig na news dati, no? Na sinasabi na scripted yan. Hindi naman talaga kinasuhan yung Ripple para, kumbaga kasama sa plano yun. Yung pagkaso ng SEC sa Ripple, no? At, basta yun eh. Ayun yung mga usap-usapan sa bawat tindahan sa kanto ng barangay eh. Mga chismis eh. So ayan, sabi nila kasama. Ano daw talaga yan, matagal nang nakaplano. So hindi natin sure. Di ba? O, yun lang yun, mga Lodi. No? Hindi ko sinasabing mag-invest kayo dyan. Mag-research kayo ng sarili, mga Lodi. Kaya nga sabi dito ni Black Swan Capitalist, powerful realization. No? Once you connect the dots, you can't unsee it. The move toward a one-world economy isn't a theory. It's policy in motion. Positioning early in assets like XRP is how you stay ahead of the ship instead of being trapped by it. Sabi dito na. So sabi niya, once na makita mo na kasi daw yon, mga Lodi, makonect mo na, no, matapos mo na yung puzzle, parang hindi mo na maa-unsee, talagang makikita mo na kahit ano pa lumabas ng mga FUD, kahit ano pa lumabas na fake news, makikita mo pa rin yung parang blueprint ng XRP kung ano yung mangyayari doon, mga idol, no? So kayong bahala, mga idol, no? Do your own research, like ko naman sinasabi yan, no? At yun, grabe yung news natin ngayon. So ito yung news natin. Check natin ang inyong mga comment, mga idol, no? So maaga pa kasi na pero gabi na, madilim na sa labas eh. Kaya lang maaga lang ako mag-upload ngayon kasi marami tayong gawain. BNB hit a new. Ayan, so mas madami ang hodlers ng isang crypto coin like Bitcoin ay mas mataas ang chance na mag-hold ang price, at dahil madaming mayayaman ang may kakayahan mag-hold, then mas safe ang price ng coin if ganon. Hindi agad babagsak ang presyo, at dahil unti-unti nag-a-adapt ang crypto sa buong mundo at mas mataas ang chance na madami mag-invest sa crypto, mas tataas ang demand at liliit ang supply, therefore pataas ang price. Lalo pa ngayon, unti-unting tumitibay ang crypto dahil sa mga laws na pinatutupad sa US. Tama ka dyan, no? Edge Castillo. Ako rin naman, mga idol, no? Although bias tayo sa XRP, pero naniniwala ako sa Bitcoin. No, hindi naman ako critics ng Bitcoin. Gusto ko nga magka-Bitcoin eh. Sabi ko nga, pag pumaldo tayo ngayon sa next bear market, Bitcoin at XRP yung bibilin ko, mga idol, no? Ipunin natin. So, ako rin naniniwala na hindi naman ganun-ganun yan. Kaya nga sa akin sa cycle lang eh. Kumbaga susunod lang ulit sa cycle, ganun lang. Pero yung makikita mo magsisiro o kaya magsusobrang bagsak, medyo malabo nga yun. For me no? So susunod sa cycle pwede, pero yung sasabihin natin na talagang mawawala siya, imposible na mawala si Bitcoin, mga idol. Nandiyan mother coin nga yan kung tawagin di ba? Don't sleep on multi-bank MG token, no? Ayan, nagpo-promote si Anonymous. Kalimutan na ang Pasko at bagong taon, alt season na ang bagong celebration ng taon, sabi ni Miao. Si Tix Yuyab, shoutout sa'yo. Bera Chain Plum saka IP lang yung nakahold ko maliban sa XRP idol. Bahala na si Batman, no? Di ba ngayon unlock ng new tokens ng Plum? Parang alanganin pa kasi bumili ngayon, ang laki pa ng naka-unlock na token niya. O kayong bahala, tama yung mga ganyan. At least alam niyo yung mga coins na pinagpaplanyuhan yung bilhin, no? Meron kayong mga idea, ibig sabihin nag-research kayo, which is good yan. Gaming PH, shoutout sa'yo. Nagla-live trade din ako, Idol Jeb, kaso sa TikTok. Uy, ayun, wala kasi akong TikTok, Idol Natatakot kasi ako sa TikTok. Natatakot ako sa mga app ng China Although
Hindi kasi yung TikTok, may napanood ako yung documentary dyan na talagang yung TikTok ng China ay iba. Mga Lodi, parang ginawa talaga siya para, alam niyo yun, ma-access yung mga ganito nyo, yung mga ganyan. So, hindi ako nag-install ng TikTok sa akin. No? Pati yung mga nandito sa bahay namin, no, ng TikTok. Ay, hindi, meron pala yung si Bunso, meron pala. Nagla-live trade din ako. Ay pala, sorry. May go live pala si Idol, no? Up. Buray natin. Pag may news, Bear, again sa August 22 and 23, abangan. O yan, pwede. Check natin yan, mga idol, no? Kasi, hanggat wala pa naman tayo dun sa timeline natin, kahit anong mangyari, wala tayong ano dyan, eh. Goods lang ako dyan. Bumaba, tumaas, goods lang tayo. Hindi. Si Jonathan BTB naglaro XRP sa 2.8 at 2.9. Yes, muntik na nga ako tamaan eh. Muntik na nga tamaan yung ating ayan oh, lapit na oh, 2.8 to. Ito yung liquidation ko. Nilalagyan ko lang yan para makita nyo yung guhit, no? Saan na ako? Ayan. Boss, anong channel ni Boss Robo? Ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Like ko nang sinasabi yan. Like ko ang tinatype yan. Pinupuntahan pa natin yung channel niya. Stock Tambay. Ayan, no? Sabi ni Idol Michael Estrada. Stock Tambay yan. Ano masabi mo sa Epic token ng Epic Chain? Wala. Wala, hindi ko na-research yan, Idol eh. Si Alunir. Si Urnero. Whale alert. 4,891 BTC. Ayan, madalas ngayon yan mga loads, no? Malaking bilang ng mga coins yung tinatransfer everyday. Yang sinasabi mo loads ng mga webinar ng mga couch coach siguro to. Coach daw mag-enroll sa kanila. Iba yung naisip ko sa couch. Alam niyo, may itim na supa. Ikaw kasi. Ayan. Dami dyan nagpi-PM para magturo. Yes, marami ako nakikita nito sa Facebook. Mga idol, no? Ito, hanapin natin si hindi pala, Boyd Sila pala. Karagis yan. Si Boyd Sila, mga Lodi. Ito. Para papakita ko lang sa inyo yung video na panood ko. Dalawa kasi yung kanyang sikat yan. Ayan, no? Sikat yung ano na yan. Ito, si Boyd Zilla, sikat yan. So, dalawa yung kanyang channel, Boyd Zilla tsaka Copy Zilla. So, napanood ko yun kay Copy Zilla pala sa Copy Zilla na ano niya. Ayan, ito yun, no? Ayan yun, mga Lodi. Yung video na yan. YouTuber proves people are lazy with day trading. So, pag pinanood nyo to, ayan, etong hinaan ko lang. Yung trader na si Sutoy, saan na yan? Ito. Ayan, oh. Ayan, oh. In one day, kumbaga, ayun yung trader na yon. Tapos bandang huli, malalaman na yun nga, no? Ex ko na, baka makapiright ako. Ayun na lang yun, si Copy Zilla. Panoorin nyo yun. Doon na, parang nalaman na hindi naman talaga siya sa day trading o sa trading kumikita, which is doon siya sa mga inaalok niyang kung ano man yun, no? Kung ano man na makakatulong sa trading, ganun. Hindi tayo kontra sa ganun, mga Lodi, don't get me wrong, kasi may mga baguhan talaga na newbie na willing naman talaga magbayad sa ganun. Ang sinasabi lang natin na yung tao na yun, hindi siya yumaman sa trading, yumaman siya doon kung ano man yung binibili sa kanya ng mga something, no? Doon siya yumaman, hindi po sa trading. Yun lang yung malinaw. Pero hindi tayo kontra doon. Kung gusto mo yun, hindi wala na tayo magagawa, di ba? Ganun lang yun mga idol Baka sinisip nyo, inaano ko yung mga ganun. Hindi po, no? Sinasabi ko lang, maraming yumayaman na sinasabi trading pero hindi sa trading. Nangyari na yan sa akin, boss. Nilipat ko, tas paglipat ko lumipad, iwan tuloy ako. Ganun talaga, nangyari talaga yan, idol.
No, maski sa akin nangyari yan dati nung mga bago pa ako eh. Ayan, okay naman na siya ngayon mga Lodi, si Boy What's Up. No, okay na siya. Makulit pa rin, makulit na uli. Jeremias Dumangas, Dogecoin lang ako, nagpondo ng 10k. Say 10k din daw, sabi ni Idol. Good luck Idol, Jeremiah. Si Pilhabi, shoutout sa'yo Idol. December pa yan, mag-alt season. Oh, pwede. Nelwin pala, sorry. Nelwin Ocampo. Tama sir. Small retailer lang talaga tayo. Sana talaga tulong-tulong tayo magpalitan ng idea. O yan, tama ka dyan Idol. Si Dolph. Sana ang XRP ganun din sa OKB. Hintayin nyo lang ang ano nila, mga Lodi, yan. Time to shine. Huwag kayo mainip. Ang hirap mag-diversify para hindi ma-FOMO this alt season. If may budget, imbis na ibang coins bilhin, XRP na lang. Ayan. Nasa inyo yan ha, mga Lods, no? Kamusta naman portfolio sa stock market? Mapula. Mapula ang pula. Mapula ang pula-pula. Ayan. Ang sakit sa mata tignan. Mas marami pa nga ang nag-i-invest sa crypto ngayon kaya siguro masakit ang banks ng PSE. Hindi ako sure kasi ako hindi naman ako nagganon eh. Kumbaga hindi ako nag-forex, wala akong ganung experience eh. Pumasok agad ako, crypto na agad. Nag-start tayo sa Axie, alam niyo naman yan kasi yung mga matagal na nanonood sa akin. Axie and then SLP and then ayun na, lahat na ng mga coins nakita na natin. Dati nga wala naman akong alam na coins eh. Ngayon, ayun na, nakita na natin. Dahil doon, no? So, yung mga forex, di ko na yun na-experience. Mga veterans, alam nila yun. Ayan, si Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, Idol. Si Mark Anthony Vergara, boss, bakit kay XRP hindi pwedeng mag to the moon dahil issue ang market cap? Pero sa iba, kahit pa yata umabot ng sun, walang issue naman. Ayun nga mga idol no? Hindi natin alam. Kasi nagtataka nga ako di ba? Sabi ko nga, yung Bitcoin nga dati, magkano lang, hindi naman, kapag sinabi mo nga abot ng $1,000 o $10,000, sobrang imposible dati. Pag sinabi mo, pero ngayon, tingnan nyo kung magkano na. 100,000, di ba? So, sabi ko nga, mahiwaga ang crypto. Pwedeng mangyari yung kala nyo, hindi pwedeng mangyari. Lisa Yonshon, shoutout sa'yo, Idol, everyday. Ayan, si Skylab, ganun din, always. Yung webinar nila, may referral airdrop link sa dulo. Ayan, basta, okay lang yun, mga idol. Ang pinapoint nga lang natin doon, yung mayaman sila, hindi sa trading, kundi doon, sa ganun. Ayaw mag-mention ng mga tao ha. Ayan, hindi idol ha. Kasi nga, ganito kasi yung tropa ko naman, nag-aabil ng mga ganyan nag-aabil sila ng mga ganyan. So, goods lang yun. Wag lang kasi yung sinasabi na sa mga Facebook kasi pag nakikita mo, sama ka dito sa trading, ganito ganyan, di ba? Parang alam nyo, kahit nga mga sobrang veterans na mag-trade, talagang natatalo pa eh. Di ba? Tapos bigla mo sasabihin na ikaw, naku, pag sumama ka sa akin, in-invest mo yung pera mo sa akin, 100% kikita ka. Weekly, ganun, kalokohan nyo. Pagka ganun na yung sinasabi sa inyo, wakan nyo magkabilang tingin, headbuttin nyo to. Sa Kuragi. Bayabas ka? Ganun, no? Imposible yun, mga Lodi. Hindi kaya yumaman sa trade kung hindi sa mga sponsor ba. Pero yung means niya is yung trading, pero hindi sa trading ang tama yan sinabi ni Idol. Ganun. Magkaibang sitwasyon para sa ganito lang ba, Idol? Yung mayayaman, problema kung ano paggagastusan. Samantalang yung manghihirap, problema kung saan siya kukuha ng panggastos. Tama yun Grabe yung mga nasa DPWH ngayon, no? Tangina, yayaman, mga bilyonary, yung mga sutoy. Sana makulong yung mga yan. Alam nyo, yung mga balita ngayon sa Pilipinas, medyo nanonood din kasi tayo ng balita paminsan-minsan habang naghugas ng plato. Grabe, no? Bilyon. Grabe, no? Grabe yung mga ninanakaw yung mga yan, mga Lodi.
Billion mga idol, no? Di na ang titigas ng mga piece. Pero hindi kasi yan, hindi kasi panghabang buhay yung mga ganyan, mga idol. Kasi limbawa, tinamasak mo yung mga billion na yan, hindi mo naman maubos yan eh. Diba? Kumbaga, giginhawa lang yung buhay mo. Mabibili mo lang yung mga gusto mo, magagawa mo yung mga gusto mong gawin. Pero tulad ngayon, nagkakaso, lahat yan, kabado lahat yan. Di makakatulog yan every night. Kahit nasa sobrang lamig pa ng aircon nila, kahit saan pa sila nakatira. 'Di ba? Ayun yung kalaban mo diyan, no? Yung konsensya mo, kaya yung kaba mo. Naku, puta, pag makulong ako, yari ako. Isipin niyo yung mga yan, naging bilyonaryo ka, nasanay ka sa ganung buhay, tapos bigla makukulong sa munti. Ayun ang maganda mangyari sa mga yan. Alam niya, sabi ko nga 2 batas lang nang maipasa. 2 lang mga idol, no? Death penalty sa mga korap. No, basta once na mapatunayan na ginastos mo yung pera ng taong bayan, death penalty. Babariling ka sa mukha sa luneta, ganun. No? Bakit basta death penalty. Ayun yung isang gusto kong yung batas. Pangalawang batas na gusto ko nakala mo mangyayari, no? Pangalawang batas, every 6 months, di ba? May random drug test lahat ng mga politiko, mga lodi, no? Hanggang sa barangay. Simula barangay hanggang sa presidente, every 6 months, mga idol, may drug test. Ganun dapat. 'Di ba? Ang lalaki ng mga ninakaw ng mga chikito eh. 'Di ba? Sipin niyo, ikaw nga mag-apply ka lang sa mga sa mga simpleng trabaho, kailangan pa mag-NBI. Kailangan mo pa ng police, kailangan mo pa ng drug test. Tapos kakalikutin pa yung titignan pa yung betlog mo. Sino nakaranas nun? Yung parang physical anong tawag dun, boss? Yung physical titignan yung itlog mo ang pantay. Exam? Sa mga krumang ganun eh. Physical examination. No, yun, physical examination. Gaganunin ka pa. Tapos yung mga magsisilbi sa taong bayan, walang drug test. Ano ba naman yan? Wala kang police clearance dyan eh. Di ba? Ang kamote rin ng batas eh, no? Ayun lang yung sa akin. Yung SEC na tauhan, siguro boss sa mga negative feedback about sa pag-abolish ng trading sa Pinas kaya bumaliktad. Gusto na nila ngayon ng webinar para sa mga aspiring crypto traders. O posible naman yung mga webinar nila ay puro anti-crypto lessons at pro stock exchange. Pwede, scrappy mo, no? Ganun pala, no? Yung Lady Lin ng... may nasabi pa tuloy akong pangalan eh. Pinakamaasim, grabe kung pagkaganyan kay... alam nyo, bago kayo pumasok sa mga... Sa payo ko lang kung gusto nyo talaga matuto sa crypto, gusto nyo mag-avail ng mga ganun, no? Yung mga something na... Basta yung mga ina-avail para matuto ka sa crypto. Try nyo muna mag-search sa YouTube. No? Maraming tutorial sa YouTube, mga idol, no? Marami kang maiintindihan kung gusto mo talaga. Tapos once na mapanood mo na lahat ng gusto mo o yung malaman mo yung gusto mo malaman, saka mo na ngayon isipin kung mag-a-apply ka sa ganun o mag-a-avail ka ng ganun. Ganun lang. Yeah. Sabrak tsaka Scrappy mo, shoutout sa'yo. Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Si Brally sa Besahe, Lods, matanong ko lang kung okay lang, ano ba magandang cold wallet? Ay, sorry. Ba't na ko to? Ayan. Or safe gamitin. Tumingin kasi ako sa link na nasa video mo. Depende sa iyo. Lahat naman yan okay, idol, no? Lahat ng mga cold wallet dyan, goods naman. Depende na lang kung ano yung budget mo. Basta lagi mong tatandaan, bago mo bilhin yung isang cold wallet, alamin mo muna kung ano yung mga coins na supported dun. Mamaya kasi bumili ka, tapos hindi pala supported yung gusto mong coin, hindi mo rin malalagay dun. Diba? Malalaman mo yun, mga lodi. Si-search mo lang. Ayan. Si Coffee Sila, tsaka si Bold. Boyd. Di Bold. Grabe ka naman, no? Si Boyd Sila, ayan. Si Pabro Benji, shoutout. Quantum Epic, shoutout sa'yo, MG Gaming.
Sa Emerciano, Boss Jeb, 2019 pa ako, PSE maximum 20% lang ang naging profit ko. Pero sa crypto more than 50% kaya ako lumipat. All in. All 5% PSE stock market and 95% sa crypto ang portfolio ko. Adoption ang kilala kailangan ng Philippines. Ayan, ay adoption daw. So, tama ka dyan, idol. Ayaw talaga ng Pinas yan, futures trading, kasi pang gambling daw yon, spot lang. Galit sila sa gambling. Kaya pala, no? Kaya ngayon na pag-usapan yung gambling pag sa Pilipinas, eh. Nakakatawa yung mga comment ng mga mga pati yung presidente pagdating sa gambling. Kamote. XRP&H bar, the money and brain processor. O ayan, sabi ni Ken. So Junel Nael, shoutout sa iyo, ah. Ayan. Basura man, boss, ang nagpapaban ng crypto sa Pinas ay individual lang. Parang big player ata ng stock exchange or CEO ng isang company sa stock exchange, hindi mismo SEC. So baka malabo yan, no, mapagbigyan. Kasi ano yun, pag ginusto niya, pagbibigyan siya, ang lupit niya pala. Sino ba yun? Si Ramon Ang o si Atong Ang? Yung mga yan, si Boss A, mga yan, si Chabit. Ayan yung mga tao na sa Pilipinas na hindi politiko, pero pag may ginawa yan, maapektuhan yung Pilipinas. Ganun katindi mga tao na yan, mga idol. Papel Durog, shoutout sa'yo. Rate cut plus alt season, pwede. Brad Jeblo, hindi ka ba nagpapa-type 1 kung naiintindihan namin? Hindi eh. What you see is what you get dito, mga idol eh. Kung hindi nyo maintindihan, sorry. Pag naintindihan nyo, goods. Ganun lang eh. Andyan sa description, idol, no, Crisante. Kaya lang kasi kung magba-browser ka, ban yan. Kasi ban yung browser eh. Pero sa cellphone, meron, ganun din. Pero kung may VPN ka, ma-access mo. Ako nga, naka-BitGit ako ngayon, no, ayan, no. So, ganun. Sa cellphone, meron dyan, yun yung code natin. Ang code natin, MRRF. Magkakaroon kayo ng bonus discount, mga ganun dyan pag ginamit nyo yan. Si Ferdinand Dresser. O yan, from Riyadh. Nako, shoutout sa iyo, idol. Ingat ka dyan, ha. Si Dex Friends. Shoutout sa iyo. Romeo Junior Villanueva. Sila dapat ang educate natin sa crypto. Uy, grabe ka naman. Juna Bendanya, shoutout sa iyo. Elmer TV. Coffeezilla yon, sir. Ayun, dalawa yon kasi. Si Boyd Zilla at Coffeezilla. Late na sila ng manuyo. Kurap kasi at nasa Pinas tayo, mahirap magtiwala sa sariling atin. Parang alam mo na yung gagawin eh, no? Si Anthony Tan, Sam Zayansi. Ayan, si Disley. Si Ramil, OFW Vlog, shoutout sa'yo always. Si Mike Galardo, Jonathan Bordado, si Eket Gaming. Si Kevin Alopio, salamat sa idol sa yung news kanina. Good morning, boss. Holiday, pahinga muna. Yon, si idol, pahinga, no? At mahabang weekends natin dahil sa Monday wala ring pasok. No? So alam niyo na gagawin niyo, manood na tayo ng Demon Slayer sa SM. So manood ng Demon Slayer eh. Ayan, Unbelievable pala po. Ang bobo ko na magbasa. Pinapahirapan ko na yung sarili ko. Unbelievable. O ayan, si Unbelievable ang nag-champion sa atin, mga lodi, no? Siya yung una. Shoutout sa iyo, Unbelievable. Pinahirapan mo pa ako. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol, no? So maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy niyo yung ating news at ang ating video, no? So ayan, kita-kits. Maraming salamat sa mga nanood. Check niyo yung link dyan natin sa description, mga idol. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clubs TV. Bye, I guess, because I'm sick. Sick pa rin. Ayan. Thank you.